Isang church youth leader na may lihim na dinadala, paano niya harapin ang buhay na tila nahahati sa dalawang mundo? Isang lalaking nalulung sa bisyo at karahasan. May pag-asa pa kayang magbago? Kapag tila nilalamon ka na ng dilim, saan ka hahanap ng liwanag? Kapag malabo na ang direksyon ng buhay, paano ka muling makakakita ng daan? Ang mga kasagutan sa Despite the Shadows. Ngayong gabi sa The 700 Club Asia. Mga kwentong magpapatunay na kahit sa gitna ng mga anino ng buhay, May Diyos na patuloy na gumagabay. Welcome to the 700 Club Asia. may mga pagkakataon sa buhay na hindi malinaw ang ating direksyon. Para bang may bumabalot sa ating paningin kaya hindi natin makikita ang susunod na hakbang. Minsan ito ay dahil sa sakit ng nakaraan, pagkakamali o dahil sa mga bagay na matagal nating itinatago. At habang tumatagal, parang lalo tayong nadiligaw. Pero napakaganda ng pangako ng Diyos sa Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Kapag hindi natin makita ang buong daan, sapat na ang liwanag ng Diyos upang ituro ang susunod na hakbang. At yan ang matutunghayan natin sa ating unang kwento. Panuorin natin ang kwento ni John Philip Quinto right after the break. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis, we can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Lumaki man sa pamilyang relihiyoso, naghanap ng sariling direksyon sa buhay si Philip. Ang di natagpuan sa kanilang tahanan, pilit niya itong hinanap sa mga kaibigan at barkada. When you get out of that shell, you come to realize that, wow, I was so sheltered because everything that was real was kept from me. Ang pagiging mapusok ni Philip ang nagtulak sa kanya upang hanapin ang mundo. Nauwi ito sa pagsama niya sa fraternity. Dito naramdaman niya ang kapangyarihang di pa nararanasan sa kanyang buhay. I was longing for that because in my teen years, I didn't know where I belonged. Sinasabi nilang mabait na kailangan magsimba palagi or dito na ako ngayon sa bagong mundong na-discover ko. Pinili ni Philip ang nadiskubring mundo. Ang pakiramdam na tanggap siya ng mga kaibigan kahit na makapanakit sila ng ibang tao. If you had control to do this over your fellow man, to do something bad, parang feeling mo, wow, napaka-powerful mo naman. Lumabas yung isang barkada ko, may hawak na baseball bat. Bakit yung kotse? Ginanon lang niya. Nakita lang namin, tumumbo yung tao.
Tapos alis na kami, trip-trip lang. Matapos ang kolehiyo, nagsikap magbago si Philip at naging matagumpay sa napiling karera. Ngunit sa likod ng magagarang damit at titulo, naging mas matimbang ang mga dating nakagawiang bisyo. Na mas lalo akong nalulung sa self-belief. You just know happiness as the next high. Sa pagbaba ng kanyang tama, naiwang balisa si Philip. Naisipan niyang bitawan ang lahat ng bisyo, pero hindi naging madali ang subuking magbago. Doon ako sumuko. On my own. I thought I could do it on my own. Na umiwas sa mga, sa grupo, sa bisyo. And you know, pag umiwas ka sa grupo na ganyan kalulong, ganyan ka, ang term, ganyan ka praning, they already think that you're doing something against them. Kasi kasama ka nila sa kademonyohan eh. Sa gitna ng dilubyong nararanasan, naisip ni Philip na tapusin na ang kaguluhan ng kanyang kapaligiran. Isang bala upang matamo ang hinahanap na katahimikan. Thinking about what to do next, not really knowing what to do. I saw 700 Club. It came on TV, and I saw the number. You want someone to talk to? May problema ka? Tawag. Ito yung hotline. I thought in my mind, alam mo, subukan mo na lahat. Subukan mo na lahat eh. Eto kayong subukan mo. Subukan mo. And ang sabi niya, kahit ganyan ka, nagbibigay ang Panginoon ng chance. Lalo sa mga kagaya mo. Yun ang sabi niya. Doon ko lang narinig yun. Na kahit ganun pala ako kasama, may chance. May chance ako pala ako. Sa pamamagitan ng panalangin iyon, nangusap ang Panginoong Diyos kay Philip. Patuloy na nakatanggap ng mga babasahin si Philip na siyang nagpalalim sa kanyang pagkakakilanlan sa Diyos. Di niya namalayan na unti-unting nawala ang kanyang pagkahumaling sa mga dating bisyo. Pati na rin ang tangkang pagpatay sa kanya na wala na lamang na parang bula. Every day, I discover more and more about the Lord. About His grace, His goodness. It's amazing. It's amazing. Amazing. Bagamat patuloy pa rin nakakaranas sa mga problema, di na muling bumitaw si Philip sa agapay ng Diyos na siyang nagligtas sa kanya. Only by the grace of God. And also, from that one call, all started there. From that one call that night. Ganyan na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa buong mundo na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na kung sino man manambalataya sa kanya, magkakaroon ng eternal life, di ba? Yes, hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak. Yeah, you know, what struck me here with Philip is yung sinabi niya na sinubukan niyang lumayo, di ba? Pero Siyang hinabol eh. yeah, siyang hinabol eh, di ba? So parang sometimes our own efforts talaga, hindi talaga tayo nakakalaya. Kailangan talaga natin ang Panginoon. And because after he surrendered, hindi na siya binalikan eh. Hindi di ba? Ako na-bless ako dun sinabi niya, naintindihan ko na binigyan pa ako ng tsansa. Yeah. And that's what's so wonderful about our God is kahit na second chance, third chance, fourth chance, nandun palagi ang Panginoon. Even if we don't deserve it, di ba? Kahit na hindi natin, wala tayong talaga magagawa para mabili yung kanyang pagmamahal. He's just there willing to give it 24/7, any time of the day. Basta ready tayong sumuko. Napakabigat ng pinagdaanan ni Philip. Dumating siya sa puntong wala na siyang nakikitang dahilan para mabuhay. Kapag nasa gitna tayo ng matinding problema, minsan parang yun na lamang ang nakikita natin. Para bang wala nang paraan palabas. Pero napakaganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Philip. Sa mismong sandaling handa na siyang sumuko, doon naman siya inabot ng Panginoon. John 1:5 says, "The light shines
in the darkness, and the darkness has not overcome it. Hindi sinasabing walang kadiliman, ngunit ipinapangako ng Diyos na hindi ito mananaig. At yan ang nangyari kay Philip. Hindi siya iniligtas ng kanyang sariling lakas. Siya ay iniligtas ng biyaya ng Diyos. Kung pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa, kapatid, tandaan mo ito. May Diyos na nakakita sa iyo at hindi tumitigil sa pag-abot sa iyo. To know more about Jesus, you can call the number on your screen to talk to a prayer representative willing to guide you in this journey. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Ngayong gabi nakita natin kung paano binago ng Diyos ang isang buhay na tila wala ng pag-asa. At marami pa rin Pilipino ang nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng Push Pilipinas, nagiging bahagi tayo ng pagpapakita ng liwanag ng Diyos sa mga nangangailangan. Sabi sa Matthew 5:16, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." And as we live out this word, let us come together in prayer for a request from Diane. A reminder that the light of God continues to reach every need. And Diane writes, "Our family is struggling financially. Please pray that God would provide for our daily needs and open doors for employment." Father, we pray now for the family of Diane. Lord, you see their need, you see their struggles. Panginoon, would you move mightily now and bring them, Lord, financial miracles. Cause doors to open for employment. Lord, milagro, himala ang hinihingi po namin. Kumilos po kayo, we pray, in Jesus' name. Amen. Amen. Here's another one from Simon. Please pray for my mother's recovery from illness and for strength for our family as we care for her. Heavenly Father, maraming salamat ang pangako mo. Ikaw ang nagpapagaling sa Yes. amin. You are the one who heals all our diseases. And Lord, we pray for Simon and his family. We pray for his mom. Lord, could you just say the word and the mom will be healed? And we pray that you will put compassion and love in the hearts of the family members para maramdaman ng nanay nila ang iyong pagmamahal through them, Lord God, during this time. Thank you, Father, for your healing in Jesus' name. Amen. Jesus' name. Amen. For those of you watching tonight who have been in the shadows and you want to be in the light, let me lead you to this personal and meaningful prayer that will change your life. Just pray this from your heart and surrender your life to Jesus. O Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, na binigay po ninyo ang inyong bugtong na anak para sa akin, Panginoon. Tumungo ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo dahil alam niya na mangyayari itong araw na ito. He knew that this day would come when I would fall before you and say, Lord, kailangan kita. Hindi ko na po kaya itong bit-bit ko, itong mga pasanin ko. Lord, isinusuko ko po sa inyo lahat. Sa oras na ito, I give you all of my life, Lord. Would you take it over? Would you forgive me now of all my sins? Cleanse me of all unrighteousness. And Lord, gusto ko nang mabuhay para sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. We are praying also for those who are going through difficulty. Merong mga may sakit, Lord. There are those who are experiencing dengue right now. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. Meron ding mga masama ang ubo, ayaw ma-resolve na ubo. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone who has insomnia. Panginoon, sabi mo sa iyong salita na you give sleep to those you love. And Father, Lord, I pray, Lord, for healing for those who cannot sleep, Panginoon. Yes. Give them that sweet sleep that will restore their bodies in the name of Jesus. Jesus' name. May nanonood sa atin ngayon, you're being haunted by a spirit of fear. Ginugulo kayo ng isang spirito ng takot. In Jesus' name, be delivered, be set free completely now in the name of Jesus. May nanonood sa atin na may lump
I don't know where that lamp is, it doesn't matter. All it matters is God sees it, and you can call out to God now and ask Him, Lord, would you heal me? Would you erase that lamp? Would you take away that lamp now? In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ngayong araw, nais naming samahan ka sa iyong bagong paglalakbay ng pananampalataya. I-type lamang ang yes o tinanggap ko si Jesus sa aming official pages o makipag-ugnayan gamit ang mga detalye sa inyong TV screen. Meron kaming libreng resources na makakatulong sa iyong paglago bilang bagong mananampalataya. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng spiritual family. Kaya inaanyayahan namin kayo na sumali sa isang Bible Study Group o BSG. Yan. Kaya if you're watching this show online, comment BSG. Sa Acts 2:42, makikita natin na ang mga unang mananampalataya ay patuloy na nagtitipon upang matuto, manalangin at magpalakasan ng loob. Ganon din ang layunin ng ating mga BSGs upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement, donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis, we can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Masama ba akong tao? Kasi may HIV ako. There are voices telling me na wala ka ng value sa Diyos. Sira ka na eh. Babalik ka pa sa Diyos mo. 2017, nang malaman ni Marlo na positibo siya sa sakit na HIV. Ang tagpong ito ang nagbalik sa kanya sa mapait na nakaraan. Lumaki man sa isang buo at kristyanong pamilya, naging uhaw pa rin si Marlo sa atensyon ng ama na isang doktor. I was used to him not being around. So I grew up in a family wherein I thought normal yung makipaglaro sa mga babae, to dress up, until such time na nahuli ako ng dad ko na nagsusuot ng mambabaeng damit. I believe that was the time na parang yun, hindi na siya masyadong nakikipag-usap sa akin. Sa pagkakaroon ng lamat sa kanilang relasyon, sinikap ni Marlo maging achiever sa eskwela at sinubukang talikuran ang pagiging bading upang maipagmalaki ng kanyang ama. Pinilit niya rin lakaran ang tamang landas nang makilala niya ang Diyos dahil din sa impluwensya ng mga magulang at nang makadalo sa isang Christian retreat. Ngunit patuloy siyang dumanas ng identity crisis habang isang masalimuot na alaala rin ang sa kanya'y bumabalik, ang paulit-ulit na pagmumolestya sa kanyang kabataan. Nung mga successive po na experiences po with him, hinanap ko siya. Nabuo sa akin yung pagnanasa na
paano kaya kung itry ko rin sa iba? Pinasok ni Marlo ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki. Matagal na panahon niyang itinago ang pagkatao habang patuloy siyang naging aktibo sa simbahan. Ang pagtingin ko sa pagsaserve, nag-earn ka ng merit points. Parang kapag ginagawa mo to, you're okay in the eyes of God. Little did they know that I have other masks na wini-wear ko after. I'm meeting with different guys, tapos engaging with sexual interactions, and then ganun ulit. Sunday ulit. Kalaunay, matapang niyang inamin ang kanyang sexualidad. I felt na nakawala sa koral. Almost every day, nagpa-party ako. Nagpunta ako sa mga bathhouses. Maraming mga lalaki doon na para kang namimili sa aquarium na makikipag-sex ka sa kanila. There is fun. Pero after nun, napapaisip ako, may nangyari ba? Nagkaroon ba ng value yung buhay ko after that? I'm trying to be strong that time. Pero sa loob-loob ko, I was asking for help. When I am alone, may maliit na kumukurot sa akin na nagsasabi na, anak, masaya ka ba talaga dyan? Andun yung guilt na nagsusorry ako sa Lord, pero namamayani pa rin yung pagnanasa sa akin kasi hindi ko alam ang way out eh. Sa kabilang banda, naging HIV advocate siya. Subalit, bumaliktad ang kanyang mundo nang siya mismo ay dapuan ng sakit at hindi nakaligtas sa mapanghusgang mga tao. I decided to tell my sister. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya sa akin, hindi ka masamang tao. May plano ang Diyos sa lahat. I believe yun po yung isa sa mga naging reminder sa akin ng Diyos na hindi pa tapos yung storya mo. Ako yung bahala sa'yo. I really sought the help of the Lord na, Lord, tulungan niyo ako. Hindi ko kaya na ako lang mag-isa. Kailangan ko po kayo sa buhay ko. Muling nasilayan ni Marlo ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay nang imbitahan siya ng mga kapatiran sa Bible study. Nakakahiya nang mag-serve ulit eh. Hindi na ako acceptable sa mata ng Diyos. And I remember that one D group leader told me na, MJ, kahit kailan naman hindi nagbago yung pagtingin sa'yo ng Diyos. Yung value mo bilang anak niya, hindi naman nagbabago yun. Ito pala yung grasya mo, Lord, na kaya mong akapin yung katulad ko. Parang siya po yung naging tatay ko. At that point, sabi ko, Lord, wala na po siguro akong dapat ikahiya. Wala naman na rin pong mawawala sa akin. Kaya, sige po. Sige po ngayon, atakin niyo po ako ulit. Kasi namimiss ko na po kayo. Dahil sa natagpuang kapatawaran mula sa Diyos, bumalik siya sa simbahan at sa tunay na paglilingkod sa Panginoon habang sumailalim din siya sa gamutan. Naglakas loob naman siyang aminin sa pamilya ang kanyang sinapit at laking tuwa niya nang hindi siya pinabayaan ng kanyang magulang, lalo na ng kanyang ama. I remember sabi sa akin ng nanay ko, "Juan anak, sabi sa akin ng tatay mo nung nalaman niya na may sakit ka, sana siya na lang." Sabi sa loob ko, may tatay pala ako. I'm so honored and blessed dahil the Lord is really helping us to get to know each other. God turned it for good. Ginamit niya yung pangyayari na yon para gisingin yung tatay ko na maikli lamang yung buhay. So spend it wisely with your loved ones. Sa mayamang grasya ng Panginoon at sa gabay ng mga kapatiran, unti-unting natalikuran ni Marlo ang makamundong pamumuhay at tuluyang niyakap ang tunay niyang pagkatao sa mata ng Diyos. Ito yung genuine liberty. Malaking bagay po yung pagkakaroon ng support group sa struggle na ito. Kasi ang hirap po mag-isa. But if there are brothers who will help you, pray for you, rebuke you, and walk with you, journey with you, magiging mas mabilis at madali po yung journey na yon. His faith is a living faith, mainly because of how he continually realigned himself with the Lord. He's walking towards the light through and through. He is abstaining from whatever immorality or impurity. He's passionate.
in ministry, passionate in serving God, passionate in loving people. Makalipas ang halos isang taong gamutan at regular na pagsusuri ng kanyang kalagayan, nalaman ni Marlo na ang kanyang HIV ay undetectable na. Sobrang baba na po ng virus po sa katawan mo na hindi mo na siya, wala ka ng kakayahan ma-transfer yun sa iba. Masaya po ako. Meron pa palang hope. Ang term po na HIV sa akin is a negative term. It's a human immunodeficiency virus. You have to label HIV as something else. So sabi ko po, He is victorious. Ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng makabuluhang buhay na siya namang ginagamit niya upang abutin ng iba sa pamamagitan ng Living Free Ministry. He will meet you at your lowest point. Yung expectation mo sa pagmamahal niya is far greater than you can ever imagine. The Lord is not finished with you yet, and He can use you mightily. True satisfaction is only found in Jesus Christ. Thank God for His faithfulness in the life of Marlo. No? God is so good. Kasi naman, di ba, sometimes there is a way that seems right to us. Pero ang dulo, hindi maganda. Di ba? And but like you said, dahil sa katapatan ng Panginoon, His life turned around. Amen. Yeah. Napakasakit isipin na habang naghahanap si Marlo ng pagmamahal at pagtanggap, lalo lamang siyang nasasaktan. At minsan, ganun din tayo. May mga sugat tayong pilit nating tinatakpan. May mga bahagi ng buhay natin na ayaw nating makita ng iba. Napakaganda ng sinasabi sa Psalm 139 verses 11 and 12. Even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan. Ang mga luha na walang nakakakita, ang mga tanong na hindi natin masabi. At tulad ni Marlo, kapag isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, nagsisimula ang tunay na paggaling. 2 Corinthians 5:17 says, If anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Amen and amen. Ngayong gabi, nakita natin ang dalawang magkaibang kwento. Si Philip na nalulung sa droga at nawalan ng pag-asa. At si Marlo na matagal na nabuhay sa kalituhan, sugat at mga lihim na pasan-pasan niya. Magkaiba man ang kanilang pinagdaanan, pareho silang humarap sa mga aninong nagpalabo sa kanilang buhay. Ngunit pareho rin nilang natuklasan ang isang katotohanan. Na kahit gaano kadilim ang paligid, hindi nawawala ang liwanag ng Diyos. Amen. At habang patuloy kang nagtitiwala sa Kanya, unti-unti niyang liliwanagan ang landas na iyong tinatahak. Dahil kahit sa gitna ng kalituhan, kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng mga anino, ang liwanag ng Diyos ay nanatili nating gabay. Ako po si Marik Jaimo. Help us produce more stories of hope, faith, and love by scanning the QR code on your screen and sending your support. At ako naman si Felicie Pangilinan Buizon. God bless you. And remember, despite the shadows, God's light continues to shine.